Hey mga brods, alam nyo ba na ito pong si Coach Yeng Guiao ay syempre alam natin na bagot na rin ito sa Rain or Shine Elasto Painters hanggang ngayon nga wala pa rin silang naipapanalo dahil 0-4 pa rin na kanilang standing ngayon mga brods sa PBA Commissioner's Cup 2023. So ito pong si Coach Yeng ay alam natin isa rin naman ito sa mga talagang palaban na coach dito po sa PBA. Ayun nga talagang matalo mga kabrods. At kung matalo man, galit na galit. Ito pong si Coach Yeng Guiao. Diyan natin nakilala ito pong si Coach Yeng, lalong-lalo na. Isa rin siya sa mga kinuha talaga dati ng Gilas Pilipinas, di ba? Kaya nga isa rin siya sa mga kinuha. Dahil mga brods, ito pong si Coach Yeng talagang ipaglalaban ka neto. So, ito nga pong sa Rain or Shine Elasto Painters, dami na rin kasing lineup dito na nabago. Hindi na ito yung Rain or Shine dati na nahawakan ni Coach Yeng Guiao na kaya pa niyang magpa-kampiyon sa lineup na ito dati. Dito pa si Paul Lee, prime pa ni Belga, Kinyahan, di ba mga brods? Ngayon kasi iba na. So, sa sistema ni Coach Yeng Guiao, hindi na nag-fit doon sa mga batang players ngayon ng Ross. Tapos si Gabe Norwood, hindi na rin masyadong talagang nagkiklik dito dahil may edad na rin. Kaya nga ito pong si Coach Yeng Guiao, imbis nga na nag-stay siya sa NLEX Road Warriors, alam naman natin na ang laki ng bigay nila kay Coach Yeng Guiao doon. Pero mas pinili niya dito sa Rain or Shine dahil mas free nga siya na magmando ng players dito mga brods kahit mas mababa ang kanyang salary dito. Pero ito sa ngayon alam natin napapakamot ulo na ito pong si Coach Yeng dahil kahit nga free siya dito sa Rain or Shine, kahit anong place gawin niya hindi pa rin sila manalo. Mga brods, hindi na rin siguro sa place ito kundi sa sistema na nag-fit doon sa coach mga kabrods. Yung mga laruan dito sa Ross ngayon wala na masyadong magandang rotation para kay Coach Yeng Guiao. Tapos si James Yap naman, alam natin ilang season na lang din, paalis na rin ito ng PBA. Kaya nga mga bro, ito pong si Coach Yeng Guiao, alam natin matagal na rin itong hindi nakakatikim ng kampyonato. Noong 2016 Commissioner's Cup Championship pa ang huling natikman ni Coach Yeng Guiao under Rain or Shine Elasto Painters nung nandyan pa sina Paul Lee mga kabrods. Kaya nga ito pong si Coach Yeng balak talaga na itong magkampiyon ulit, which is ito pong SMC team ay interested nga dito kay Coach Yeng Guiao, ang isa sa mga kupunan doon, which is ito nga pong SMB mga brods. And yun nga, alam naman natin matalik na kaibigan din ni Coach Yeng Guiao ito pong si Boss Al Francis Chua. Kaya nga 'di ba nung humawak ito pong si Boss Al dito rin sa ating Gilas Pilipinas, kinuha niya dati ito pong si Coach Yeng Guiao noong 2019 FIBA World Cup dahil alam natin na parehas na vibes ito pong si Coach Yeng and si Boss Al, na parehas seryoso ito pong mga bossing na ito. Kaya nga talagang magkakasundo sila sa estilo talaga ng laro mga kabrods. Talagang gustong gusto nila manalo and magagalit talaga sila para lang manalo mga kabrods. Kaya nga ito pong SMB sa ngayon, ito pong si Coach George Gallant, okay naman yung standings ngayon ng SMB. 2-1 sila as of na mga brods. Pero mga brods meron pa rin tayong ilan na mga ayaw talaga nila dito kay Coach George Gallant, lalong-lalo na kapag may mga clutch times doon niya inilalabas yung mga nag-iinit ng players. Kumbaga mahina-hina pa sa decision making ito pong si Coach George Gallant pagdating sa 4th quarter. So mga brods, sa tingin nyo ba ito pong si Coach Yeng Guiao, babagay ba ito sa SMB? Biruin nyo, ang lakas na ng lineup ng SMB kaysa dun sa 2016 na lineup na hawakan dati ni Coach Yeng Guiao sa Rain or Shine Elasto Painters. How much more kung itong si Coach Yeng ay hawak na dito po sa star-studded lineup na SMB. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga bro. Speaking of SMB nga, ang isa sa mga reserbang import ng SMB ay ito nga pong si Chris McCullough mga kabrods. Yes, sa ngayon naman kasi ang ganda ng ginagawa ni Ivan Aska. So ito nga pong si Chris McCullough ay inilipat doon sa magiging reserve import ng Barangay Ginebra San Miguel sa ngayon. Dahil as of now, hirap pa silang palitan ito pong si Ivan Aska as their import mga kabrods. Kaya nga ito pong Barangay Ginebra San Miguel sa ngayon, ito pong si Tony Bishop Jr. ang kanilang import kung saan maganda naman ang standings ngayon ng Ginebra. And alam naman natin na ito pong si Tony Bishop, hindi ito ang isa sa mga talagang nag-high score dito sa Barangay Ginebra San Miguel, kung saan ito pong si Maverick Amisi ang isa nga sa pumupuntos talaga dito po sa Barangay Ginebra
Ginebra, San Miguel. Pero all around, Tony Bishop pa rin mga brods. Pero eto nga, sabi rin ng mga fans na hindi daw sapat yung mga numerong binibigay rin neto po ni Tony Bishop kapag ganun lang yung mga numbers na binibigay niya sa ngayon sa Barangay Ginebra, San Miguel, unlike kay Justin Brownlee na talagang 30 puntos pataas ang most na kanyang ina-average every game mga kabrods. Pero itong si Tony Bishop magaling naman kung saan naiuwi pa nga nila sa panalo. Pero ito pong si Chris McCullough mga kabrods ibang import rin naman. Ito mas malakas ito kay Tony Bishop, sabi nga rin talaga nila, dahil ito pong si McCullough lang naman ang nakapagkampiyon sa SMB noong 2019 Commissioner's Cup mga kabrods. Kaya subok na ito pong si Chris McCullough, unlike kay Tony Bishop na hanggang first runner-up lang under Meralco Bolts lang siya mga kabrods. Pero hindi pa naman natin malalaman yan dahil hindi pa nga tayo nasa playoffs, di ba mga kabrods? Kaya nga iisipin din ng Barangay Ginebra, San Miguel kung papalitan ba nila ito pong si Tony Bishop. Si Justin Brownlee kasi 3 months pa mga brods na hihintayin nila bago ito ma-activate agad, or kung tutuusin kapag magandang pinapakita ng import ng Ginebra, hindi na nila papalitan iyon. Pero ito pong si Chris McCullough mga brods para sa akin mas scorer ito pong si Chris McCullough unlike kay Tony Bishop Jr. Si Tony Bishop kasi may edad na rin mga brods, 34 years old na rin, and base sa resume o sa mga past pro leagues na pinaglalaro ni Tony Bishop, wala nga doon ni NBA team mga brods. So kumbaga hindi talaga naglaro si Tony Bishop sa NBA, puro Europe lang. Pero ito pong si Chris McCullough, mas high profile ito, mas mahal na import ito, and mas magaling. Kumbaga 28 years old pa rin ito pong si Chris McCullough, nasa prime years na niya ito mga kabrods. Kaya nga sa ngayon mas magaling ito pong si Chris McCullough as of now. Nasa Formosa Taishin Dreamers as of now, ito pong si Chris McCullough, ang galing ng pinapakita niya dyan mga brods. Kung may time kayong mapanood ito pong si Chris McCullough sa Taiwan, talagang mapapahanga rin kayo. Kaya nga ito pong si McCullough as a reserve import ng Ginebra lakas talaga ito. Pero sa attitude naman, syempre Tony Bishop tayo. Pero ikaw mga brods sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba ito po bang si Chris McCullough, bagay ba ito maging reserve import ng Ginebra? And sa tingin nyo ba ito pong si Tony Bishop sa mga ginagawa niya ngayon, sapat na ba yun para magkampiyon ulit ang Ginebra? Alam naman natin with or without Tony Bishop maganda na ang patakbo ng laro ng Ginebra. Pero mga brods, syempre kapag mas malakas yung performance ng import ng kalaban mo, syempre mas malaki ang chance na manalo sila. Kaya nga komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our data dahil let's lang. I'm out.